Alright mga kamag, welcome to YouTube channel dito sa aking Mushroomang Kaamag TV. Shout out po sa aking mga subscribers at sa followers sa aking Facebook page mga kamag. Usapang mushroom na naman po ang ibabahagi ko po sa inyo dahil meron po tayong isang subscribers na nagtanong na kung ilan daw po ang naibubunga ng isang mushroom fruiting bag mga kamag. At yan po ang magiging topic natin ngayon for today's video mga kamag. At ngayon, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan i-subscribe and like and share ang aking video para sa ganon ay lagi kang updated sa mga bagong video na aking i-upload dito sa Mushroomang Kaamag TV. Alright mga kamag, ready ka na ba? For your information mga kamag, sa pag-produce po ng white oyster mushroom na nanggaling po sa isang mushroom fruiting bags, yung tinatawag po natin na patubuan ng kamote mga kamag, yan po ay depende po yan sa pag-aalaga ng isang caretaker. Alright, nilinawin ko po mga kamag, depende po yan sa pag-aalaga. Kung meron man po kayong isang caretaker, kung kayo man po ay may alaga na 1,000 fruiting bag, 500 fruiting bag, depende po talaga yan sa inyong pangangalaga na kung paano po ninyo papabungahin ng maganda, ng masagana ang inyong fruiting bags mga kamag. Lagi ko po sinasabi mga kamag, pagka po summer season, yan po ay talagang malakas sa tubig. Dahil po ang white oyster mushroom more on moisture mga kamag. Lagi po natin na i-maintain yung ating humidity, temperatura, yung ventilation at yung ating konting liwanag sa loob ng growing house mga kamag. At kung tag-ulan naman mga kamag, rainy season, yan, pwede po tayong magdilig ng 2 beses o 1 beses. Depende rin po yan kung madalas nag-uulan at magdamag ng ulan maghapon, wag na po kayong magdilig dahil mataas po ang kanyang humidity. Baka po pagka po kayo nagdilig, ma-overwater po yung ating mushroom. Yan po yung iniiwasan natin dyan mga kamag. Kaya yan po yung ating mga imo-monitor. Yan po papasok yung ating tamang pag-aalaga. Umpisaan natin sa summer mga kamag. Kung halimbawa po summer season, talaga po ang number ng pagdidilig niyan ay 6 na beses mga kamag. Kumisan pa nga, sumusobra yan dahil talagang sobrang init. Ang magiging pagitan po natin sa oras, pwede pong 2 oras pagitan, tapos dilig-uli kayo. Ganyan po ang mangyayari yan. Ngayon po, summer, nakaligtaan ninyo at talagang hindi nyo nagampanan na maayos at hindi nyo talaga na-supply na mabuti yung requirements ng pag-aalaga. Minsan nagigilig kayo ng 2 beses lang. Summer summer. Sa tingin nyo po ba yung kondisyon ng inyong fruiting bag ay gaganda? Dahil kulang po kayo sa moisture. Ang nangyayari po, halimbawa po nagilig kayo ng alas 8 ng umaga, pagkatapos
gumanda ang klima sa loob ng growing house nyo, lumamig. Inulit nyo naman po ng alas 12. Ano ba mangyayari dun sa ating mushroom fruiting bag? Mapapasma, mga kaamag. Ang laki po ng oras ng pagitan ninyo bago kayo nagbigay ng moisture o nagpababa ng temperatura. Kinakailangan po, mga kaamag, pagka po kayo nagdilig at kung ano ang naramdaman nyo po doon sa after ng inyong pagdidilig, ay kayo po ay napreskuhan sa loob ng growing house. Kinakailangan po, yun na po ang i-maintain ninyo. Alam nyo na po kung anong oras mo kayo babalik at papasok sa loob ng growing house. Malinaw, mga kamag. Yan. Hindi po tayo pwede na hindi natin sundin yung tamang requirements na hinihingi na tamang pag-aalaga sa panahon ng tag-init, mga kamag. Yan. Kinakailangan po maging aware po tayo dyan. Maging aware po tayo dyan. Huwag po natin dadayain yung pag-aalaga, dahil pagka po dinaya natin ang tamang pag-aalaga sa ating pinapatubong kabuti, mga kamag, sa atin di po babalik yan, dahil hindi po tayo makakapagpabunga ng maayos, dahil po hindi po tayo nakakapag-apply ng regular na pag-aalaga sa loob ng growing house. Imbis na po na marami na pong agresibong fruiting bag na magpipinhid na, nauudlot, nadadry pa siya dahil kinukulang po siya ng humidity at sumusobra po ang taas ng init sa loob ng growing house, mga kamag. Yan po yung magiging epekto niyan, mga kamag. Kaya po, lagi niyo pong tatandaan, pag summer, 6 na beses. Depende po yan kung talagang sobrang tindi pa po ng init, maaari pa pong madagdagan yan. Pwede nyo pong basain ang loob at labas ng ating growing house, bubong, buong paligid, flooring. Kinakailangan po i-maintain nyo po ang humidity at tamang temperatura. Ang babantayan nyo po sa humidity, mga kamag, ay 70 to 80%. Yan po yung ating tatanda. Kung meron man po tayong bumili po kayo ng pang monitor, marami po nabibili niyan sa Lazada, sa Shopee, sa agriculture, sa mga mushroom supply, meron po yan. Yung humidity monitoring, mga kamag, marami po mabibili niyan, at pati po yung sa temperatura. Alright, mga kamag, pagdating naman po sa temperatura, kinakailangan po ay maintain po tayo sa 27 to 30. Yan. Huwag po tataas sa 30, sa sobrang init na po yun. Kinakailangan po maintain po tayo sa ganong temperatura, mga kamag. Yan na po ang ating babantayan. At tingnan din po natin, pakiramdaman din po natin kung tama ba ang circulate ng ating ventilation sa loob ng growing house at yung ating liwanag. Ayan. Kailangan po, hindi na po pwedeng sobrang dilim. Kailangan po ay dim lang po, dim. Ayan, readable sa loob ng growing house, mga kamag. At pagdating naman po sa rainy season, yung tag-ulan, ayan, ilang beses po ba magdidilig? Yun, pwede po kayo magdilig ng 1 o 2 beses lang, lalo na po kung magdamag, maghapon nag-uulan, pwede na po isa, hindi na, dahil bakit? Mataas na po ang kanyang humidity, baka naman po ma-overwater kayo. Ayan, at hindi naman po sigurado na laging nag-uulan. Ayan, kaya po minsan nga po, ayun, medyo babawasan po yung inyong pagdidilig. Pwede po magtatlo, pwede magdalawa. Ayan, depende po yun. Kung alam nyo umulan, magdamag. Alam nyo umulan na buong maghapon, nag-uulan, ba't pa kayo magdidilig? Yun, yun ang, kaya nga po yung mga mushroom grower, kapag umuulan, tuwa dahil gaganda po ang kondisyon ng ating mushroom fruiting bag. Yun, ganun lang po ang ating tamang
natin na yung ating substrate ay tumigas, mga kaamag. Wag na wag po tayong magkakat ng plastic. Wag na wag po tayong magkakat ng plastic kapag bago pa po ang ating fruiting basket. Ginagawa lang po yun, mga kaamag, sa old fruiting bag, yung mga 4 months old na yung fruiting bag nyo. Yan, kahit mga 3 months old, pwede nyo na pong gawin yan. Pero pagka bago po, wag nyo pong gagawin yun. Malinaw, mga kaamag, pwede nyo pong i-open yung plastic. Pwede nyo tanggalin yung PVC. Yan, tanggalin nyo yung PVC. Open nyo lang po yung plastic, pero wag nyo pong gugupitin, mga kaamag. Dahil alam nyo po kung ano po yung tulong ng plastic na nakasasamuso na yun. Yun po ay protection din po yun para sa hangin. Protection din po sa hangin yun. Para po hindi po tumigas yung ating substrate. Eh kung tatanggalin nyo po yun, ikakat nyo yun, wala na po siyang panangga. Wala na po siyang panangga, mga kamag. Open na po siya sa hangin. Kaya maaari pong tumigas yung ating substrate na fruiting bag, mga kamag. Malinaw, yan. Take note, mga kamag, ha. At ngayon, mga kamag, ilan nga ba talaga ang pwedeng i-produce ng isang fruiting bag? Base po sa aking experience, mula po nung ako'y nag-start 2016 hanggang sa ngayon, mga kamag, experience po namin dyan na harvest na isang fruiting bag na talagang alagang-alaga, mga kamag. 800 grams. Yan, 800 grams. Pero may nagsasabi naman po na nakaka-harvest sila ng 1 kilo. Mangyari man po yun, mga kamag, ay bibihira. Pero talagang sa experience ko, 800 grams, mga kamag. Kung makapagpabunga kayo ng 800 grams na white oyster mushroom, pamida po kayo. Pamida na po kayo doon. Labas na po ang puhunan nyo at may kita pa po kayo doon sa 800 grams. Doon nga lang po sa 500 grams, maganda na po kikitain nyo dyan eh. Pagka bawat isang fruiting bag nyo, makaharvest kayo ng 500 grams, kalahating kilo, mga kamag. Sulit na. Sulit na po yung pagod. Alright? At yun po ay depende po sa inyong pagmamahal at pag-aalaga. Yan, ulitin ko po lagi, mga kamag. Kung gusto nyo po na makaharvest po kayo ng higit pa sa 800 grams sa isang fruiting bag, i-apply po natin. Maging consistent po tayo sa ating pag-aalaga. Huwag po natin pababayaan yung oras na hinihingi pagdating ng summer at pagdating ng tag-ulan. Ayan. Sana po i-apply po natin na maayos. Kasi po, kung hindi po natin susundin yun, hindi po natin i-apply yung ganong technique, paano po tayo makaka-harvest ng maganda, mga kamag? Diba hindi? Baka po makaharvest na kayo dyan ng 300 grams, 400 grams dahil nagkulang po kayo sa pag-aalaga. Sayang lang po yung ating pagod at yung ating panahon dyan sa ating pinapatulong kabuti. Ganun din naman, inalagaan din natin, kinakailangan ibuhos na natin 100% yung pag-aalaga para sa ganon ay happy tayo sa kanyang ipoproduce na white oyster mushroom. Alright, mga kamag, sana marami kang natutunan dito sa aking mushroom vlog at nakapagbigay ako sa inyo uli ng konting idea at kaalaman pagdating po dito sa mushroom production. Kung meron po kayong question na hindi ko po pa nabanggit,
pwede nyo pong i-comment yan sa baba. Usap po tayo at sasagutin po natin yan pagka po nabasa po natin ang inyong mga comment o meron po kayong suggestion. Tatanggapin po natin yan mga kaman. Hanggang dito na lang po ang aking